Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories, episode 78, The Year I Learned to Say No, part 1, Turning 30. Few days ago, bago ako mag-isip ng bagong episode, bago ako magsulat at mag-record, one SBTS listener approached me, si Ivan. Sabi niya sa akin, nagtanong siya, Ate, kailan ka maglalabas ng susunod mong episode? And I was like, talaga ba? May mga tao na naghihintay ng episodes ko? So, special mention kay Kian Ivan. Salamat kasi lagi kang naghihintay ng bagong episodes ng Sarah's Bedtime Stories. So, for those na bago pa lang dito sa channel ko and you are also asking kung kailan ako naglalabas ng episodes, it's every first and third Friday of the month. Kung naman naubos mo na lahat ng episodes tapos feeling mo gusto mo pa ng story time, well, I recommend na balikan mo yung mga previous episodes ko, even the first batch of episodes, season 1. Kasi kahit ako minsan kapag gusto kong makatulog, pinapakinggan ko rin yun and nagtataka ako na, ay, iba na pala yung realizations ko. So, try mo rin. And if you ever like this podcast episode or yung mga stories ko, please don't forget to like, share, and give me a 5-star rating here on Spotify or a thumbs up lang kahit papaano sa YouTube, malaking bagay na yon. So, story time. Nung nag-umpisa ang SBTS, ang title niya noon was Sarah's Bedtime Stories, The Art of Twenties. Kasi nung panahon na inumpisahan ko siya, hindi ko naman inisip or hindi ko naman naisip na magtatagal siya ng ganito. So that time, ang idea ko lang talaga was to have it for one season, like 14 episodes and then tapos na. Parang yung concept ko noon, yung natutunan ko lang nitong era ng buhay ko na 'to, and I was in my mid-20s that time, papunta sa late 20s. So sabi ko, enough na 'to. Kaya lang habang ginagawa ko yung mga episodes, tapos may mga nakikinig, nagtuloy-tuloy siya. So nagkaroon ng season 2, season 3, hanggang ngayon season 5 na. Tapos naisip ko, I just forgot kung kailan ko naisip na gusto ko na 'tong gawin hindi lang ngayong 20s ako. Kasi naisip ko, kung gusto ko 'tong gawin kahit na lumampas na ako ng 20, eh di magpapalit din yung title ko, The Art of 30s, 40s, 50s. So naisip ko na kung gagawin ko pa 'to kahit hindi na ako 20s or kahit wala na ako sa 20s, parang ano yung title? Paano ko mapapanindigan yung title ko? Ano 'to, every decade nagpapalit ako, The Art of 30s, The Art of 40s, ganun. So I decided to remove that line and stick to Sarah's Bedtime Stories. Kasi pakiramdam ko naman na kahit anong edad natin, we will still love stories. And ako personally, yun yung nasa isip ko kasi gusto ko na tong gawin hanggat kaya ko. So, papanindigan ko na siya. Kaya inalis ko yung The Art of Twenties. Pero bakit ko siya sinabi dito sa episode na to? Kasi few years ago, iniisip ko pa lang na magto-30 ako. And ngayon, nandito na siya. Few months from now or few weeks from now, I'll be 30 years old. Parang kailan lang, 7 years old pa lang ako. Ngayon, 30 na. So, alam mo yon, time really flies so fast. So maybe, gusto niyo rin akong tanungin. Wow, nag-assume. Baka naman gusto niyo lang tanungin kung anong feeling ng magto-30. To be honest, wala naman akong kakaibang nafi-feel. Parang feeling ko bata pa rin ako. Actually, there are times na I feel like I'm still a kiddo, and there are times that I feel an adult, a grown up, a more responsible and disciplined adult. Wow! Pero sa pakiramdam ko ngayon, marami akong mga bagay na natutunan pa ngayong magto-30 ako. Marami akong mga bagay na na-discover lalo sa sarili ko, sa mga gusto ko, sa mga ayaw ko, and meron akong nakitang side ko na ngayon ko pa lang din nakita. So, dahil do'n, of course, you know that kiddo loves to make her birthday special. Dati sabi ko sa sarili ko, gusto ko 'pag nag-30 years old ako, gusto ko ng isang bonggang celebration. Kasi nga hindi ako nag-celebrate ng bongga nung 18 ako, or I didn't have that big celebration. So akala ko that's what I wanted for my 30th birthday. Akala ko yun yung gusto ko. Pero
it turned out na hindi ko pala talaga gusto ng big celebration. I really want to have an intimate and sometimes a solo moment with myself para ipag-celebrate ko yung birthday ko. And siyempre gusto ko pa rin siyang gawing special, memorable, not just for me, but also to the kiddos out there, to my SBTS listeners and my SBTS readers. Kasi kung wala sila, hindi ako magkakaroon ng ganitong pangarap. Like I always say, maraming maraming salamat sa inyo. So in order for me to make my 30th birthday special, I decided to have a series of episodes. Actually, this is not my original idea. This was Rev's idea. Hi, Rev. Thank you so much. So, Rev is my SBTS listener, and he is also a good friend of mine. Actually, one of the best friends that I have in this lifetime. And isa rin siyang unpaid podcast manager and strategist for SBTS. So, dahil siya yung listener ko, alam niya kung ano yung gusto niyang pakinggan and alam niya kung ano yung mas magta-touch ng hearts ng other kiddos out there. So, I listened to him. So, I made this episode into 4 parts. So, it's a series. And realize ko rin na tama siya. Kaya pinakinggan ko rin siya kasi ang hirap pagsamasamahin ng lahat ng idea sa isang episode. So, let's make it one story at a time. So, this series of episodes, I'm calling it The Year I Learned to Say No. If there is one big change that happened bago pa ako mag 30 years old, ito yung I learned how to say no, as in N-O, no, tuldok. When I was younger, actually hanggang early 20s ko, actually hanggang late 20s ko, maraming pagkakataon sa buhay ko na nag-yes lang ako lagi. Kahit na hindi ako 100% yes ang nararamdaman or ang gustong sabihin, I actually ended up saying yes. Probably because nung nasa younger years ko, I'm a people pleaser. I'm searching for that acceptance and validation from other people. Parang feeling ko I have to be this person. I have to say yes all the time para maging paborito ako. And for a while, I did that. I said yes for me to feel accepted, to feel like I'm a favorite kahit na inside me hindi ko naman yun gusto talaga. Pero habang tumatanda ka pala, nare-realize mo yung mga bagay na hindi mo na kayang i-tolerate or yung mga bagay na dati you find it easy for you to accept. Pero when you are growing, when you are establishing the life that you want, parang unti-unti mafe-feel mo na no, I have to say no. So I remember moments in my life na kahit bata pa naman ako noon, may mga moments naman na ako na sinabi ko talaga na no. Like for instance, dati kapag kami ni makeupan ako tas di ko gusto yung makeup, I really said no. Actually, hindi lang no, umiyak pa ako kasi hindi ko type. Hindi ko type yung hair ko o kaya kapag may mga damit sila na pinapasuot sa akin na ayaw ko yung color combination, I really said no and I was crying talaga. Kaya ko alam yon kasi yung mga pictures ko nung bata ako, kapag ka meron akong outfit or hairstyle na hindi nagustuhan, talagang namamaga yung mata ko. So, bata pa lang ako dati, meron na pala akong mga alam na hindi ko gusto. And habang tumatanda ako, I was able to say no. Bukod doon sa mga galaan, I realized na maraming beses din sa buhay ko na nag-no ako sa mga lakad na ganito kasi I don't have the money. So, hindi ako makakasama. I also experienced no nung nagtatrabaho na ako when I was looking for that job na pakiramdam ko align sa values ko and sa goals ko. So, I said no. Pero during those times, maraming beses yung hirap ako na maging firm sa no na sinasabi ko kasi nag-uumpisa pa lang ako that time. Parang for me, that time, kinailangan ko ng maraming yes para lang mag-survive ako. Kaya for me, kailangan talaga yon or kinailangan ko yon while growing up para masabi ko na nalampasan ko yung mga stages ng buhay ko na yon. But when I was 29, I started to
to feel something that has changed within me. Wow, parang lyrics ng kanta yun, Pero seriously, I started to learn saying no. Nag-umpisa siya when I was still 29. Actually, hanggang ngayon, na nire-record ko 'to, 29 pa. Pero I mean, nag-start yun last quarter of 2025. And I don't know if you will believe me, but I learned how to say no because of Tigyawa. Yes. Kaya naging series 'to kasi everything is connected from me turning 30, from my diet, my acne, and the boundaries that I established. Lahat yon nagsanga-sanga at naging isang buong kwento siya. So, story time, when I was a kid, hindi talaga ako natawag na maganda or I didn't feel like I am pretty. Kasi hindi naman ako sinasabihan madalas na ang ganda ko. Parang kapag magmumuse ako, ipipilit ko pa yung sarili ko. Wah, hindi ako maganda pero charming ako. Wow! Talagang kinlim. Pero growing up, hindi ko na-feel na I'm pretty. And also, kaya isa rin, hindi rin ako maagang nag-glow up. I remember nung elementary ako, hindi talaga ako concerned sa looks ko. I remember noon, enough na sa akin yung finger comb, tapos magpo-ponytail lang ako. Tapos yung sabon ko noon, kahit ano lang, hindi ako concerned sa kung ano man. Ang outfit ko, t-shirt lang, jogging pants, enough na sa akin yon. Wala akong skincare, wala akong kaartehan. In fact, kahit na 12:00 yan ng tanghali, nakikipaghabulan ako, naglalaro kami ng bansay at saka kung ano mang patintero or 10-20 no, nung elementary ako. Tapos galit na galit pa sila sa akin nun kasi naglalakad ako ng mainit and hindi ako nagpapayong and I don't care. Siguro kasi isa rin, yung mga schools ko din, hindi kasi nila masyadong pina-feel sa akin na kailangan ko ng magdalaga or hindi nila pina-feel na hindi ako accepted kasi ganun ako. Lalo na nung elementary kami. Kaya I'm really grateful to Remedios Elementary School and Maxim Royal Academy kasi sa kanila ko na-feel na I'm pretty kahit ganun ako or I'm pretty kahit yung ibang tao hindi nila nakikita na pretty ako because of that. So for a while, okay ako na ganun ako. Hindi talaga ako concerned sa kung anong itsura ko. Basta confident ako. The young Sarah. The younger Sarah. But people change and nag-iiba talaga tayo ng priorities siguro as we get older. Kasi na-realize ko na nung nagdadalaga na ako and I started hearing comments about how I look na hindi masyadong katangusan yung ilong ko and about my skin. Back then, parang mas accepted kapag maputi ka. Parang pag maputi ka, automatic maganda ka sa paningin nila. Or ako lang ang nakaramdam nun. Pero that time, parang I wanted to have fair skin. Kasi ganun yung nakikita ko na parang mas attracted sila sa mapuputi. Pero hindi ko pa rin yun pinursue that time. Until nag-third year ako and one of our subjects was TLE, drafting, kay Sir Ronel Gatos. Hi, sir! And then yun talaga ang pinaka-weakness ko. Imagine guys, yung isang sketchpad, I think nakwento ko na to sa isang episode ko, yung Why Start All Over Again. Kasi literal na nagsa-start ako ng paulit-ulit dahil dun sa plate na yon na ginagawa namin. Kasi kailangan mong mag-border. And hindi ako makagawa ng straight line. And frustration ko yon na kahit nagro-ruler ako, hindi ko siya talaga ma-perfect. So, ulit ako ng ulit hanggang sa, syempre matagal yon. Umaabot ako ng midnight. Kaya ako naging favorite yung Korean drama na Baker King, si Kim Tak-gu, kasi siya yung karamay ko while doing the plates. And then, ang masakit pa dun, hindi naman masama yung loob ko sa TLE at saka kay Sir Ronan, kasi natuto naman din ako ng drafting, tsaka nung mga shapes and all. Pero, ang masakit pa dun, I tried my best talaga, pero nakakuha pa ako ng 75 sa isang plate ko nun, yung lettering na freehand. So, natutunan ko talaga na hindi ako pwedeng mag-enroll ng course sa may drawing-drawing. Kaya hindi ako nag-engineer, lalong hindi ako nag-architecture. Kasi hindi ko talaga siya carry. So, dahil dun, feeling ko dun ako nag-start na manigyawat. Kasi na-stress na ako, tapos napupuyat ako, and then na-in love pa ako nun. So, alam mo yon yung parang hindi naman pino-point sa akin ng crush ko na I have to be this pretty para magustuhan niya kasi parang enough naman ako kung paano ako sa kanya. So na-feel ko naman sa kanya na accepted niya ako kung ano man ako or kung ano man ang itsura ko. If you are enjoying this episode,
You'll love my books even more. Siguro part na rin ng pagdadalag ako, dun ako naging start maging conscious sa sarili ko. So, I wanted to have fairer skin, I wanted to have clear skin. So, dun ko inumpisahan yung journey ko to glow up. And hindi siya madali kasi I tried a lot of products. I tried different dermatologists, nagpa-treatment ako, pero it took me 4 years. So, I think nasa second or third year college na ako nung nag-umpisang mag-heal yung acne ko. I tried a lot of products sa Watsons. Yung dahil lang narinig mo sa mga kasama mo na okay siya sa kanila, you will try it also for yourself. So, na-try ko yun. Pero it took me 4 years before ko na-achieve yung clear skin. And nung nangyari yon, I'll be honest with you, I felt like I was accepted and loved. Parang nag-start akong makarinig ng mga magagandang feedback. And knowing myself dati, actually hanggang ngayon, I still love pambobola pero not so much ngayon. I love pa rin naman hearing pambobola pero hindi na ganon ka big deal for me if magsasabi ka ng ganon or hindi. It's more of how you make me feel na ngayon. I'm proud of myself. Anyway, so nung nag-umpisa na akong masabihan na parang I'm starting to look prettier, ganun. Parang feeling ko na feed yung ego ko at naging confident ako. So, I tried my best to have that clear skin. And there are days and there are times pa rin na napo-point out pa rin yung acne ko. Kasi syempre hindi naman forever clear skin ka. I mean, nagkakaroon at nagkakaroon ka pa rin naman. And naiinis ako that time kasi ako hindi ko siya pinapansin kasi ayoko ngang ma-stress so hindi ko siya pinapansin. And there are people na nakapaligid sa akin na halimbawa kakagising ko ta's meron pala akong bagong pimple. Alam mo yung feeling mo ang ganda mong gumising ta's may magsasabi sa'yo na may bago kang pimple so parang na-stress ka. So parang dun ko na-feel na kapag may gatherings or kapag may ganap tapos hindi ako ganun ka-clear skin, people are starting to talk about it na ako mismo ayoko siyang isipin pero dahil sinabi nila, iisipin ko siya. And I think yun yung reason kung bakit naging insecurity ko ang acne. Kasi feeling ko kapag hindi ako clear skin, hindi ako ma-appreciate ng mga tao. Good thing and I'm thankful to the generation ngayon kasi because of what they posted online, nagkaroon ng idea na it's not okay to point out physical aspects or yung mga gantong bagay sa ibang tao kasi they already know and there's nothing wrong with it. Kasi hindi naman namin siya talaga makokontrol kasi nagsi-skincare naman ako. Alam mo yun, ginagawa ko naman yung best ko para maiwasan ko yun pero nagkakaroon talaga ako. And it's frustrating to hear people na ganun pa rin yung sinasabi kahit na you are doing your best. So, akala ko maaalis ko yun kapag tumanda ako. Pero if you are surrounded by people na they still point out kung ano yung mga insecurities mo, feeling ko natitrigger ako. I think I'm also responsible for how I react. Pero during those times, actually hanggang late 2025, hindi ko siya masyadong nafi-figure out pa. Kaya naging insecurity ko siya lalo. So bakit ko kinuwento yung history ng acne ko? Kasi 2024, from having a clear skin, nag-start akong magkaroon ng adult acne. And I'm not sure kung saan sila galing kasi nag-start sila sa ibaba ng nose and then napunta sa chin and then napunta sa jaw. So, nung una, I thought of it na baka isang part lang siya ng buhay ko. Parang may mga ganun, di ba? Yung bigla tayong magbe-breakout tas mawawala. Until such time na tumatagal na siya, nagiging months na siya, hindi pa rin siya nawawala. And yung nakapagpapraning sa akin that time was, iba na sila dun sa mga kinalakihan kong acne. Kasi dati pag nagkaka-acne ako, usually maliliit lang. Pero nung nag-start sa chin ko na lumalaki na sila, tapos namamaga, namumula, tapos nangangati sila, dun ako na-stress na parang for me, hindi na lang to basta acne na nasusolusyonan ng skincare. Kasi months na. And that's when I realized that these pimples are telling me something about my body.
parang sign siya na gustong sabihin sa akin ng katawan ko. So, I didn't realize that this insecurity will help me learn how to say no. Na bago ko pa sabihin ang no sa ibang tao or sa ibang bagay, mag-uumpisa siya sa sarili ko. Believe it or not, the first time I said no was because of acne. Because I wanted to treat my acne, I had to say no to my unhealthy eating habits. And the most surprising part was, ito yung no na hindi ko inexpect kailanman na sasabihin ko sa sarili ko. You know how much I love food. Ang dami kong episodes dito na laging may pagkain. I remember it was my daughter. Si Maria yata yung nagsabi sa akin na, Miss, bakit laging episode mo may pagkain kang binabanggit? So that's how I love food. Rice, nesty, extra rice, extra glass of iced tea, repeat. My gosh, I love that. Isama mo pa dyan yung street food, Dos Tres, Kwek-Kwek, Fishball, Kikiam, Betamax, Isaw, Dynamite, Calamares. Lahat yata ng klase ng street food, kinakain ko. Barbecue, oh my gosh, I love that so much. Paano pa pag idadagdag mo yung mga paborito kong fast food chains? My gosh, Jollibee Yum Burger, Chicken McDo, Spicy Chicken McDo, cheeseburger, Tokyo, yung kanilang sumo meal, yung KFC Zinger Meal, tapos yung Chowking Chow Fan with steamed siomai and chili sauce. My gosh. Lalong-lalo na yung Samji. Pati na yung mixed seafood with aligef fried rice. My gosh, kahinaan ko lahat ng yon. But because I wanted to treat my acne, because my acne is my biggest insecurity, I had to say no to all of those things. Imagine kiddo na mahal ang pagkain, kaya niya palang mag-no. Kahit ako, napaproud ako na kaya ko yun. Hindi ko rin in-expect na kakayanin ko. So, for me to start healing my acne, I started to say no sa soda, sa juice, sa mga frappuccino, sa junk food, sa mga fast food, pati na yung mga street food na paborito ko kahit isang piraso lang, hindi ko siya ginawa. Bakit ko yon na-realize na ito yung kailangan kong gawin? Kasi napansin ko na nadadagdagan yung mga tigyawat ko kapag kumakain ako ng mga food na to. My friend LM helped me to realize that. Kasi sabi niya sa akin, Sarah, looking at your acne, parang allergies sila, something na may nagtitrigger kaya sila biglang sumusulpot. And sabi niya, i-track mo yung kinakain mo and see kung ano yung mga food na nagtitrigger ng acne mo. So, for a while, nag-start akong mag-heal. It's July 2025 eh. And then, inumpisahan kong tignan yung mga kinakain ko. And na-figure out ko na itong mga food na ni-no ko, yun yung mga nag-start magpakalma nung mga malalaking pimples sa chin ko. So sabi ko, hindi ako makakapag-record ng mga videos kung hindi ako confident sa sarili ko. So I have to heal this. I have to do my part. So doon ako nag-start na mag-say no. And to be honest, at first, it was really hard saying no to the things that you used to love. Pero later on, na-realize ko na sa umpisa lang mahirap mag-no. Pero when you became consistent, kapag ginagawa mo na siya araw-araw, marirealize mo rin in the end yung yes na kapalit. So what I did was, I said yes to clean eating. I said yes to healthy eating. So I started that September of 2025 nung nag-no ako sa lahat ng mga unhealthy food na kinakain ko when I first learned how to say no to myself. As in yung sarili ko, yung unang naging kalaban ko. And because I want other people to understand my no, inintindi ko rin yung sarili ko. Hindi ko inisip na pinaparusahan ko siya because I said no. Pinaintindi ko sa kanya na I'm doing this for yourself. So my thoughts, ngayong kinukwento ko to, I don't know if it's just kiddo who finds something good every day kaya na-appreciate niya yung nangyari sa kanya. Pero I was grateful kung ano man yung nangyari sa akin nung 2024 to 2025 kasi if not with my acne, if not with my insecurity, baka hindi ako nagkaroon ng strong motivation and will
to say no to the things na nakakasama pala sa akin. Also, I'm grateful to my body kasi nagsasabi siya. I mean, it's way of communicating to me na something is not right inside, so I have to do something. I hate acne, 'di ba? Pero how ironic na yung bagay na kinaiinisan ko, yun pa yung magtuturo sa akin ng biggest lesson before I turn 30, which is to learn to say no even with yourself or even to yourself. Siguro kung hindi nangyari sa akin to nung last quarter of 2025, baka hanggang ngayon ako pa rin yung tao na mas iniisip yung sasabihin ng iba kesa sa ikakatahimik ko, or ako pa rin yung tao na naghahanap ng validation from other people kesa i-validate ko yung sarili ko. So for 29 years, na-realize ko na ang daming habits na tiniis ng katawan ko, ang daming unhealthy food na kinain niya, tapos ngayong magti-30 ako, dun pa lang siya naglabas ng mga senyales na kailangan ko ng baguhin. Tapos na-realize ko rin na I keep saying self-care and self-love sa mga dati kong episodes, pero I didn't realize na this is the self-care and self-love that I should do. Kasi ito yung hinihingi ng katawan ko. Ito yung parang mas mag-heal sa akin kasi this is health eh. And then na-realize ko pa na sa una, ang mapapansin mo yung mga no na ginawa mo eh. Pero sa dulo, marirealize mo yung mga yes na sinagot mo just because you said no at first. Like saying yes to the real self-care, saying yes to the body that you will have for the rest of your life. Kasi na-realize ko na if naghihingi ng care ang katawan ko, bakit hindi ko ibibigay sa kanya? Eh kami lang ang magkasama for the rest of my life. Literal na kaming dalawa. And naisip ko rin na if sa ibang tao, I can say yes. And if sa ibang tao, I'm doing the extra mile just for me to stick to that yes, bakit hindi ko kayang gawin sa sarili ko? So, that was the introduction of this series, the year that I learned to say no. Umpisa pa lang to guys Ayoko kasing biglain kayo na parang eto na lahat. Kasi kagaya ng experience ko, it took me months before I realized this entire story. It took me a lot of moments to reflect, to write about it, to talk about it with friends bago ako nag-come up ng isang series na ganito. And it also took me a while for me to have that confidence to speak about it in front of my SBTS listeners. Also, hindi ko rin nagawa tong mga no's na to ng biglaan. Like isang araw, nag-no na ako sa lahat. Hindi. One at a time. Sabi nga ng song, one step at a time. So, in the next part, actually, I've said it already, some parts ng mga susunod na series, nagbigay na ako ng pahapyaw. Pero sa part 2, I'll be talking about the first no na nakafeel ako ng isang major change or nakafeel ako ng major transformation. It's about how I continuously do my diet or how I manage to say no consistently to my unhealthy habits. It's like saying no to what's hurting my body. And I wanna frame it in a way na nag-no ako sa mga dating gusto ng sarili ko, hindi para i-restrict or i-punish yung sarili ko, pero para tunay siyang alagaan. Wow! So, this is Sarah, also known as Kiddo, and this is Sarah's Bedtime Stories. See you in the next episode. But for now, I have to say goodbye. Good night. Mwah! Bye! So if you enjoyed this episode, please do not forget to like, share, subscribe, or give me a 5-star rating here on Spotify. Also, follow SBTS on Instagram, TikTok, and Facebook. Again, thank you. Bye!